Meron akong nakita na isang ebidensya na itong asawa ni Ace Barbers ay talagang sinungaling at hindi mapagkakatiwalaan. Pero bibitinin ko muna kayo. Punta muna tayo dito sa sagot ni Ace Barbers. It's a 2022 harassment case arising from past misunderstanding between former close friends. We will leave it to the court processes because I don't want to violate the sub judice rule, even if the timing is suspect. So dito, maliwanag na inaamin ni Ace Barbers na meron talagang kaso itong asawa niya sa hindi pagbabayad ng utang. Sa mga hindi nakakaalam sa buong detalye, puntahan nyo itong video ko na ito dahil diniscuss natin dyan na talagang meron siyang kasong kinahaharap. Pinakita natin dito yung documents. At sa mga nagsasabi sa comment section sa video ko na yan na fake news ito at gawa-gawa lang daw yung documents, ay si Barbers mismo. Sinampal kayo ng katotohanan na yung asawa niya ay meron talagang kaso na hindi nagbabayad ng utang. By the way, it's 29 million pesos lang naman. Ngayon, bago natin puntahan yung sinasabi kong ebidensya, basahin muna natin itong pansunog post ni Ma'am Joey kay Barbers. 2022 harassment case, yan ang sinasabi ng mga kaibigan pag sinisingil na ang utang. Timing is suspect. Yung hearing nyo sa TRICOM before the national and local election is suspect. Sub judice rule. Naalala mo talaga ang rule na yan, yung convenient na sa iyo. Pero nung pinipilit nyo si Inday magsalita about 125M confidential fund sa subject matter ng Supreme Court case, wala kang putak about sub judice rule. Ay hindi ko nababasahin yan. Mga kagaya ni Ace Barbers na katag talaga should never hold any government office. Walang alam, walang pinaglalaban para sa bayan. Bulok, grabe, sunog na sunog. Manggagalaitin na naman sa'yo ito, Ate Joey. Ang sinasabi dito ni Ace Barbers ay misunderstanding lang daw. Pinadalhan yung asawa mo ng 2 demand letter. Misunderstanding pa rin yun. Anong misunderstanding doon? Balita ko pinambili ito ng mga luxury items. So, ano ang misunderstanding sa part na yun? Na regalo kay Bernadette Barbers yung mga luxury items na yon, tapos biglang sisingilin siya. Parang malabo naman yata. Hindi ko talaga maintindihan anong misunderstanding dun sa hindi pagbabayad ng utang na umabot na sa korte. My God. Ngayon, eto na. Si Bernadette Barbers ay tumatakbo bilang congresswoman. Dito sa post ni Ace Barbers ay kinumpirma niya na merong kasong kinahaharap itong asawa niya na si Bernadette Barbers. Puntahan natin yung COMELEC. Ito na yung ebidensya. Punta tayo dito sa Surigao del Norte. Ito po yung COC ha. Okay, Certificate of Candidacy. Na sa Certificate of Candidacy ay dapat ay tapat, totoo, walang kasinungalingan, walang panlilinlang ang i-fill up mo dito. Pinapanumpaan mo pa nga ito di ba? Tignan natin, governor, may tumatakbong barber din sa siya ba to? I don't know. Punta tayo dito sa 2nd District House of Representatives. Nandito yung pangalan ng asawa niya, Bernadette Barbers. Click natin. I-confirm natin kung ito nga ba yung asawa niya. So, ito ang labo. Ba't ang labo? Pero anyway, nababasa naman. Barbers, Bernadette, Season. So,
Ang asawa niya ay, ano ba to? Name appears, Barbers Bernadette NP. Ang asawa niya ay Robert H. Barbers. Siya nga tumatakbong gobernur. Siya ba to? Barber Robert Lyndon. Tingnan nga natin. Ay, hindi. Kapangalan. Kapangalan pala to. Okay. Balik tayo dito kay Ace Barbers. Ano pala to? Robert Ace Barbers. Ito pala ay Robert Lyndon Barbers Smith. Okay. Iba. Okay. Now, dito tayo sa COC ni Madam Bernadette Utangirang kinasuhan dahil hindi nagbabayad. Punta tayo dito sa pinakababa. Itong part na to, mga kababayan, ay dapat i-fill up mo yung kung meron kang kaso na kinahaharap, meron kang kaso na ikaw ay meron ng final judgment, dito mo i-fill up. Ano nakikita natin? Puro na. Puro NA. Puro not applicable. Grabe oh. Hindi ba ito pagsisinungaling? Ace Barbers, tignan mo yung asawa mo. Ikaw mismo, dito sa post, dito oh, dyan, inamin mo mismo na korte na ang bahala. Ibig sabihin, meron talagang kaso yung asawa mo. Pero bakit dito sa certificate of candidacy niya, yan oh, ay hindi niya inilagay? Pagsisinungaling ito o hindi? Pagsisinungaling, maliwanag. Again, gaya ng content ko kay Erwin Tulfo na pinakita ko na wala din siyang nilagay dito, ito po para sa akin ang pinaka-resume ng isang nag-a-apply bilang public servant. Kung dito pa lang sa resume mo, sinungaling ka na at hindi mo nilagay na meron ka palang kasong kinahaharap, questionable na yung honesty mo. Paano ka ngayon pagkakatiwalaan ng milyon-milyong pondo? Sa House of Representatives, mga congresswoman, mga congressman, hundreds of millions ang pinag-uusapan na pondo ng bawat isa. Ngayon, Ace Barbers, sagutin mo nga ito. Di ba lagi niyong isinisigaw sa mga hearings ninyo, transparency? Paano yan? Transparent ba kayo? Dito pa lang sa certificate of candidacy ng asawa mo? Again, ikaw mismo ang umamin na korte na ang bahala. So, ibig sabihin, may kaso yung asawa mo. Pero hindi niya inilagay dito. Bakit kaya? Bakit isinisikreto ito? Hindi ba dapat pwedeng ma-disqualify yung isang candidate dito? Kasi nagsinungaling ka eh. May panloloko dito sa certificate of candidacy mo. Mag-isip-isip. Saan ba to? Surigao del Norte. Mag-isip-isip kayo. May governor din na barber na tumatakbo. Barbers. Grabe. Halatang kasinungaling. Paano mo tululusutan ngayon? Barbers. Certificate of candidacy ng asawa mo. Kasinungalingan ang laman.